Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Sa iyong
We will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When you're down and troubled and you feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. We will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When you're down and troubled and you feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. And we will stand secure. And we will stand secure. Purihin ang Panginoon. Good morning! Good morning! Magandang umaga! Kita-kita tayo ulit. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa isa na namang umaga na Kanyang ibinigay para sa ating lahat. Tayo sama-sama muli, mag-aaral ang Kanyang mga banal na salita. Esther? Oo nga, no, isang araw pa, 1 week na, di ba? Oy, glory to God. Oo. Nakapasyal ba siya rito? Di pa, darating pala.
Ay, glory to God. Oo. Andiyan lang sila nakatira sa kabilang kalye. Malapit lang sa atin. Okay, glory to God. Salamat sa Diyos. Yung po ay ang kapatiran natin sa New Jersey, outreach natin sa Amerika. And she is now assigned in London. Andon yung kanyang trabaho. Sana makarating dito, Sister Tinet, no? Tagal niyang hindi nakarating. Oo. Purihin ng Panginoon. Glory to God. Praise the Lord, ha? Good morning, everyone. Good morning, Jesus. At salamat sa isang umaga na naman na kanyang ibinigay para sa ating lahat. Opening prayer muna tayo, Pastor. Glory to God. The faithfulness of God remains forever. Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Thy faithfulness is for all generations, and Thy word has established on earth, and it abided. Kaya sa umagang ito lang, nagpapasalamat po kami na muli na mararanasan namin ang iyong kadakilaan sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, sapagkat ito ay para sa lahat. Mangusap ka sa umagang ito, Lord, because we want to submit ourselves to you. We want to resist any obstacles, mga gawa ng kaaway upang mailethala namin ng maayos at maibigay namin ang iyong mga salita na nagbibigay buhay para sa amin. Sa umagang ito, Lord, muli ang Banal na Espiritu ang siyang aming partner na magtutulong sa amin upang maihayag ng mabuti ang iyong banal na salita. We give the honor, the glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ng Panginoon para po sa ating word for the day. James 4:7. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. O nga naman, iwasan mo ang kaaway at siya din naman ay iiwas sa iyo at lalayo sa iyo. Kaya huwag nating hayaan na tayo ay payagan ng kaaway natin na tayo itempt. Alam niyo, maraming ginagawa ang kaaway para tayo mailayo sa ating Panginoon. But let's be very, very discerning at makita natin ang kanyang mga pagkilos sa buhay natin at iwasan natin siya. At kapag hindi natin pinapansin yan, lalayo naman din siya. But take note, gagalaw ulit yan para tayo ay silain at ilayo sa ating Panginoon. But again, lumayo tayo at patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon na tayo kanyang iligtas at tulungan, ibigay sa atin ang gabay, karunungan at kalakasan, makaiwas tayo sa mga gawain ng ating kaaway. Purihin ng Diyos. Now, ang title natin ay Whom to Fear. Pagpapatuloy natin doon sa ating pag-aaral sa Matthew 10. At ito naman ay tatalakayin natin starting with verse 26 up to verse 31. Okay. 31 or up to 33? 33, okay. Sa Tagalog, ang dapat katakutan. Kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo maging ang buhok ninyo bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Ang una nating makikita dito na introduction ay huwag kang matakot. Do not fear. Yeah. Anong But kanta who do you natin? fear? No? Huwag kang matakot.
Di kita iiwan, di kita pababayaan, magpakailanman, huwag kang matakot. Di kita iiwan, di kita pababayaan, sabi ni Jesus. Okay. Doon muna tayo. Ang importante, yun ang sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Do not fear, huwag kang matakot. Ito'y isang paalaala na paulit-ulit na makikita natin sa salita ng Diyos. Isang utos na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga tao. Ito'y sinabi niya rin kay Abraham, kung kailan niya, nung magtaka si Abraham kung kailan niya makikita ang kanyang ipinangakong tagapagmana. Sinabi niya rin ito sa mga tao habang tinitignan nila ang mga pagsubok na nakasalansan laban sa kanila sa lupang pangako. At ang salitang huwag kang matakot, sinabi rin ito kay Joshua habang naghahanda siyang kunin ang mga paghahari ng pamumuno mula kay Moses. Naturally, ang mga disipulo, yung mga tinalakay natin sa mga talata 16 to 23, nung banggitin ng ating Panginoon na sa verses 16 ganito, isinusugo kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, na maaaring nahintakutan ng mga disipulo sa kanyang unang narinig. At sinundan pa sa verse 17 ng ganito, mag-ingat sa mga tao, ihahatid ka nila sa mga konseho at hahagupitin ka sa mga sinagoga. At sa verse 18, sinabi ni Jesus, dadalhin kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. At sa 19, ibibigay kanila. Iyan ay ideya ng isang bilanggo na dinala sa harap ng paglilitis. At sa verse 21, papatayin ka ng sarili mong pamilya. At sa verse 22, kakapopootan ka ng lahat. At finally sa 23, ikaw ay uusigin. Gagawin nila ito sa iyo, ngunit huwag kang matakot. Harapin mo ito, maging matapang, huwag kang matakot. At in reference din sa Lucas 12:32, ito ang binanggit din ng salita ng Panginoon. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. At sa John 14:1 o sa 1:14:1, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Ano pa ang makikita natin sa mga kapatid na bago tayo magsimula nating talakayan ng mga verses? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na hindi sila dapat matakot sa sinasabi ng mga tao laban sa kanila sa pagsunod sa Kanya. Hindi mahalaga ang kanilang mga salita, hihayag ng Diyos ang katotohanan. Ang mga disipulo ay dapat matapang na ipahayag ang mga turo ni Jesus. Ang sabi niya dito sa verse 27, kung ano ang sinasabi sa iyo sa kadiliman, sabihin mo sa liwanag. At kung ano ang iyong naririnig na ibinulong sa iyong tenga ay ipahayag mo sa mga bubungan. Ang 12 ay may pananagutan sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Dapat nilang sabihin ang katotohanan ng walang takot sapagkat ang nag-uutos ay ang may-ari ng kalangitan. Dapat silang maging matalino and of course, kailangan ang tapang. At pinili sila ni Jesus na ipahayag ang mga bagay na hindi ibinabahagi sa lahat. Sa kontekstong ito ay ang sinasabi ng Panginoon sa kadiliman ay malamang nangangahulugan na lihim, mga lihim na ibinubunyag ng ating Panginoon sa mga disipulo upang maintindihan nila ang pagkakatawag sa kanila. Hindi ganap na inihahayag ni Jesus ang kanyang sarili o yung mission. Mandi sinasabi pa lang sa kanila na ito ang inyong haharapin. So balit huwag kayong matakot sapagkat ako ang nangakako sa inyo na magtatagumpay kayo sa ginagawa nyo. Pinili ni Jesus of course ang 12
at upang maging mensahero ng Ebanghelyo. Wala silang gagawin kundi ipagpatuloy ang ginawa ng ating Panginoon at kung anong narinig nilang mga salita, pagtuturo at yung pagpapagaling ay gagawin nila at hindi sila matatalo ng kaaway, mandi huwag silang matakot at mapagtatagumpayan nila ang pagkakapili sa kanila upang maihayag ang banal na salita ng Panginoon. Do not fear. Huwag kayong matakot. Kapag sinabihan ka na huwag kang matakot, ito ay mga salitang paalala bilang pampalakas ng loob. Ito ay nag-i-encourage sa atin na tayo ay magkaroon ng lakas ng loob, anuman ang ating gagawin. At dito nga sa pagpapadala ng 12 apostles, sila ay sinasabihan ng ating Panginoong Hesukristo, do not fear, huwag kayong matakot. Because Jesus and God is very deeply concerned in our lives. Alam niya na merong takot ang mga maraming tao, lalong-lalo na doon sa kapanahunan nila na kung saan ang pagpapahayag ng banal na salita ng Panginoon ay hindi talaga tinatangkap. Pagkos ay kanilang inuusig ang sinumang maghayag nito, lalong-lalo na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ito ng Panginoong Jesus, pagkat gusto niyang alisin sa kanyang mga followers, lalo na sa mga apostles, na huwag silang matakot at sila ay magtiwala sa Kanya. Dahil ang nais ng Diyos ay huwag tayong mabuhay na may takot. Sa katunayan, ito ay bahagi ng isang patuloy na gawain ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Tinutulungan niya tayo nga lumakas ang ating loob. Ginagabayan niya tayo sa pang-araw-araw nating gawain, sa araw-araw nating buhay. Sa 2 Timothy 1 verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. For God has not given us a spirit of fear, but one of power, love, and sound judgment. Now, ito ay mas mabuti na meron tayong lakas ng loob. At kailangan i-treasure po natin itong gift na ito na bigay sa atin ng ating Panginoon. Totoo nga ang sinabi sa John 16:33, sinasabi ko sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Now, starting with verse 24 at 25, kailangan balikan natin ito. Dahil bakit sinabi ng Panginoon, do not fear. Verse 24, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. So here, no pupil is greater than the teacher, no slave is greater than his master. So a pupil should be satisfied to become like his teacher and a slave like his master. Now, if the head of the family is called Beelzebul, the members of the family will be called even worse. So dito ay makikita natin na hindi tayo magiging higit pa ng ating Panginoon. Kailangan tayo magpakumbaba at igalang natin ng ating Panginoong Hesukristo bilang ating guro. Now, ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na harapin natin ang mga persecutions, mga pag-uusig, mga dalamhati, sapagkat ang ating master, ang ating guro, ang ating Panginoong Hesukristo ay dumanas din ng ganito. Nagkaroon siya ng ganitong mga experiences. Ngayon, sabi nga ng Panginoon, kung ako nga inuusig nila, pinagsasalitaan ng kung ano, pati mga kasinungalingan, ibinibintang nila sa akin, di lalo na ang kanilang sasabihin at gagawin sa mga alagad ko, lalo na kapag kanilang ipinahayag ang magandang balita na si Jesucristo ay anak ng Diyos. So higit na makararanas pa sila ng mga matitinding mga pighati sa buhay. Ang mga tao kasi nung panahon ni Lord Jesus, alam mo, takot sila kay Jesus. Dahil kasi napakarami talaga ng kanyang mga followers.
At iniisip nila, kapag ito ay ginalaw natin, ano kaya ang mangyayari at anong gagawin ng mga followers? Kaya lagi na lang sila nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngunit ang mga alagad ay hindi ganon karami ang kanilang mga tagasunod compared to our Lord Jesus Christ. Kaya ang ginawa nitong mga tao na laban sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, inuusig talaga nila ng matindi ang mga alagad ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo, binabalak pa nga nilang patayin. Nagbubulong-bulungan sila at nag-uusap-usapan sila. At there was also an instant na gusto nilang batuhin si Jesus para siya ay patayin. Pero in the end, hindi naman din sila maging successful. Why? Dahil kasi ang presensya at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang pumipigil sa kanila. Ngunit itong mga alagad, ito na lang ang kanilang matinding inuusig. Kaya alam nyo, itong mga apostles, nung sila ay gumagawa ng mission sa kanilang missionary work, naku, grabe talaga ang mga dinaanan nilang mga pag-uusig galing sa mga tao. Now, this is a great reminder for all of us na kapag ikaw gusto mo maglingkod sa Panginoon, you will face negative situations. Merong mga sinungaling na magsasabi na kung ano-ano na hindi naman totoo, naganap yan sa ating Panginoon, inuusig ng wala namang katotohanan, at kung ano ang kanilang mga ginagawa para sirain nila ang isang tao. Alam nyo, kung ginangyari yan sa ating Panginoong Hesukristo, mangyayari din yan. Ito ay isang paalala sa ating mga nais maglingkod sa ating Panginoon. Kaya umasa rin tayo, mga kapatid. Ngunit, ang sabi ng ating Panginoon, di ba? Huwag kayong matakot, sabi ng ating Panginoon, pagkat ako ay kasama ninyo. At si Jesus nga, tinawag pa nga siyang Satanas sa Mateo 9 verse 34 at Matthew 12:24. Kaya nga ang mga apostles binalaan, pinagsabihan ng ating Panginoon, umaasa kayo. Kayo ay makararanas ng mga pag-uusig. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. So, yung verses 26-27. Verses 26 to 27. So do not be afraid of people. Whatever is now covered up will be uncovered, and every secret will be made known. Verse 27, what I am telling you in the dark, you must repeat in broad daylight, and what you have heard in private, you must announce from the housetops. Ang tunay na disipulo ng ating Panginoong Hesukristo not only emulates Christ or His Master, at man din sila'y takot din sa kapaligiran, sa kamundahan. Dahil kasi talaga naman grabe ang pag-uusig na ginagawa na sa ating Panginoon. And we all know that. We can read that in the Gospel. Kaya nga itong verses 26 to 31, 3 beses ito binanggit yung salitang do not fear. Oo. At maliwanag ito sa mga damdamin ng ating mga disipulo na binanggit ito ng ating Panginoon, sapagkat sinabihan sila na kayo'y padadala ito bilang isang tupa sa gitna ng mga wolves, na kayo itatry, i-scourge sa Jewish courts na before governors and kings, and of course para sa aking kapakanan. And kayo i-deliver, i-betray ng kanyang pamilya, and of course, hated and persecuted by the world in general, at tatawagin pa kayong satanic. Sa Matthew 10:16 to 25. Kaya dito sa Proverbs 29:25, wag mong ikababahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala kay Yahweh at mapapanatag ka. Maraming naririnig ang mga disipulo at sinasabi dito ng ating Panginoon na wag mong ikababahala ang sinasabi ng iba. So magtiwala ka kay Yahweh na at mapapanatag ka. Kaya nga ang ating prayer kanina, that the Word of God is faithful to us. At it will remain forever. Ang sinasabi niyang don't be afraid,
ito'y mga salita na dapat hindi katakutan. May takot, katulad ng karamihan sa atin, takot tayo kapag tayo nasa isang mataas na lugar. Hindi ka pwedeng magyabang na kaya ko yan, wala akong takot dyan. Para maiwasan mo yung takot, anong gagawin mo? Meron yung hawakan naman, di ba? Hahawak ka doon upang hindi ka kung tumingala ka man ganon, hindi ka matatakot. Tumingin ka pa ibaba. Tumingin ka pa ibaba. mahihilo. Hindi ka mahihilo at hindi ka matatakot. Noon nga umakyat kami sa Manong Mall yan sa Paris, napakataas. At makikita mo talaga nakakatakot lumingon. Nakakalula na lumingon sa baba. Kaya hahawa ka dun sa pinaka-rehas, no? Rails. Dito, wala sinasabi ng Panginoon, hawakan nyo ang aking salita upang huwag kayong matakot. Kung sa physical na bagay, para hindi kayo malula at nakatingin kayo pababa, lalo na kung napakataas, may hahawakan kayong rehas para hindi kayo matakot. At ang human nature wants to avoid problems at yung mga conflicts at ridicule. So balit maaalala natin sa kapanahunan nung si Jesus ay nasa dinakip na ng mga Romanong soldier. Ano ang para hindi mapahiya si Peter sa mga nagtatanong sa kanya, dininay niya si Jesus. So, ang takot sa kanya, yung takot na huwag mapahiya, yun ang nanaig sa kanya. Kaya tayo, maaari ding nakapagsisinungaling, huwag masabi na hindi tayo takot. Kaya minsan, katulad ni Peter nga, na-deny niya tuloy ang ating Panginoon. Ang sinasabi dito sa don't be afraid, na because of criticism, abuse, and danger would become frequent companions sa mga disipulo. Kaya patuloy na sinasabi ito at ini-exhort ng ating Panginoon sa kanila, at makikita natin yan sa Matthew 14:27, Matthew 28:10, sa Acts, sa Lucas 12:32 at sa John 14:27. At binigyan ng Panginoon ang mga disipulo na tatlong reason para hindi sila matakot. Ito ay tatalakayin natin. Ang unang-una, their vindication by God, their veneration of God, and their valuation of God. Talakayin natin, God will vindicate them. Sa verse 27, kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. At tingnan natin sa King James Version, therefore do not fear them, for there is nothing covered that will not be revealed, and hidden that will not be known. What I tell you in the darkness, speak in the light, and what you hear whispered in your ear, proclaim upon housetops. God will vindicate them. Vindication by God. Believers should never be afraid of the world because they know God will one day vindicate them. Tayo rin, wala na tayong takot na magpahayag ng salita ng ating Panginoon sapagkat alam natin na God will vindicate us. The world's wickedness will be shown. Maipapakita yan ang karumihan ng mundo. Pero yan ay itatapatan ng mga disipulo na naging righteous because of God. At ito'y maipapakita sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagpahayag natin ng banal na salita, sa ating pagkilo sa kanila, pakikisalamuha at pagbibigay galang sa bawat sitwasyon na inaakala nating nararapat na ibigay sa kanila. So God has bound Himself to vindicate His children. Sa 1 Corinthians 4:5, kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon, maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga kadiliman, ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahon ngayon, bawat isa'y
bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Of course, walang sekreto sa Kristiyano. Kung ano ang pinahayag ng Panginoon sa kadiliman ay ating sasabihin sa liwanag. Kung ano ang ibinulong sa atin tainga sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ito'y ating ihahayag. Sa kapanahunan ni Jesus kasi, maging personal man o tungkol man sa salita ng Panginoon, sila'y aakyat sa isang bubungan ng bahay at isinisigaw upang marinig ng bawat isa. Sapagkat pag ikaw ay nasa taas, maraming makakarinig kung maski ikaw ay malayo. Madalas isinasa publiko sa pamamagitan ng pamamaraan na yun na sila'y aakyat ng bubungan ng bahay at ihahayag ang magandang balita o mga personal na bagay na nais nilang isigaw. At ito ay ganilang ginagawa sa kapanahunan ni Jesus. Kaya ang salitang huwag kang matakot ay paulit-ulit. Tayo man din ay binibigyan ng mga salitang ganito. Natatakot pa ba tayong ipahayag ang salita ng ating Panginoon? Hindi na, of course, sapagkat naranasan natin ang mga magagandang balita na inahayag sa atin ng Panginoon. May takot tayo sapagkat maraming mga nangyayaring kaguluhan, lalo nang nangyayari sa Israel, no? At malaking bagay ito sa panahon natin ngayon. Sa 1 Peter 3:14, at sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Ano ang mga bagay na nakatago o tinatago? Ibinibigay sa atin ng verse 27 ang context na kailangan nating malaman habang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na ipahayag ang nakatagong bagay na ito sa mga bubong. Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay mga bagay na nakatago. Ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus, ang katotohanan ng Ebanghelyo, ay kung ano ang nakatago. Ito ay pinipigilan, itinatanggi sa pamamagitan ng sistematikong pag-uusig ng karamihan. Natural na ang mga apostoles ay mag-aalala tungkol sa kanilang misyon. Maaring natakot sila na ang pag-uusig ay humadlang sa kanila sa epektibong pagpapalaganap ng mabuting balita. Subalit, walang takot sila at alam naman natin kung ano ang nangyari sa kanila sa pagpapahayag ng mabuting balita nung kapanahonan ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo na nang umakyat siya sa kalangitan. Nang umakyat ang Panginoong Hesukristo sa langit, ibinigay niya yung gawain ng The Great Commission sa kanyang 12 apostles. Natural lamang na sila ay magkaroon ng takot dahil kasi alam nila kung papaano usigin at kung papaano nila itrato at tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayong nga umakyat na ang Panginoon sa langit, ay kaya nga sinabihan sila na kung ano ang ginawa nila sa akin ay gagawin din nila sa inyo. Ngayon, inaasahan kasi nila na kaya sila uusigin ay para pigilan sila sa pagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan. At ito ay mahihirapan sila sa pagpapahayag ng salita ng ating Diyos. At kung sila ay patatahimikin dahil sa iba't ibang mga pahirap at pag-uusig na kanila matatanggap, hindi makakapagpatuloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng mga salitang ito, sinabi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, huwag kayong matakot, huwag kayong matakot. Ito ay sila ay pinasisigla, pinalalakas at hinihikayat or they are being encouraged by our Lord Jesus Christ, no? Na magpatuloy lamang kayo sa gawain natin. Bakit? Because the works of the Lord always succeed. Kaya nga sabi ni Lord sa Matthew 28:16-20, di ba ito yung Great Commission? Sabi niya sa verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. And then, sinabi pa niya rin dito, all authority has been given to me. Ano ba ibig sabihin ni Lord Jesus nung kanyang ibinigay yung Great Commission? Yung kanyang autoridad na ibinigay sa kanya, di ba sabi niya, all authority has been given to me, ay ibinigay at magagamit ng mga apostles upang harapin ang bawat kaaway
na humaharap sa kanila o lumalaban sa gawain. Kasi ang sino mang nakaugnay sa ating Panginoon at siya ay may relasyon kay Lord Jesus, they are one with Christ. And therefore, they can use that authority to fight the enemy. See, Acts 14 verse 3. Nanatili roon sa Ikonyo ng matagal sina Pablo at Bernabe at buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatunayan ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. At nabasa naman natin sa iba't ibang mga aklat, lalo na sa gospel books, maraming mga himala ang ginawa ng mga apostol sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung sinabi ni Lord Jesus na darating ang panahon na uusigin kayo, huwag kayong matakot, nagbibigay siya ng babala at encouragement na sa kanila na magpatuloy lang kayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. You see, sa bandang huli, bakit? Sapagkat lalabas din ang katotohanan. God will vindicate everyone who declares the word of God. You see, Philippians 2:9-11, dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, ang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So dito makita natin magagamit natin ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung ngang naalala ko nga, ang mga apostles, merong humihingi sa kanila ng abuloy at sabi niya, wala naman akong pera but there is something that I have in the name of Jesus. Sabi niya, tumayo ka ngayon din at ikaw ay magaling na. At ano nangyari? Tumayo yung may sakit, naglakad at tumatalon-talon pa at nakita ito ng mga tao. Sila ay nagtaka at ano ang nangyari? At sinabi niyang pinagaling siya ng mga apostles sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Okay. Ang matututunan natin dito mga kapatid, the Jewish religious leaders may label Jesus' disciples as heretics and may even kill them. Pag sinabi mong heretics, meaning a person who differs in opinion from established religious dogma, especially a member of a church who refuses to acknowledge or accept a revealed truth. At maaari silang patayin sapagkat sinasabi na iba ang inyong sinasabi at hindi yan ang katotohanan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostoles na hindi dapat sila matakot sa mga sinasabi ng tao laban sa kanila sapagkat ang pagsunod kay Kristo ay isang napakagandang dahilan upang maipahayag ang mabuting balita. Hindi mahalaga ang kanilang kanilang mga salita, ihahayag ng Diyos ang katotohanan. Ang mga apostoles ay dapat matapang na ipahayag ang mga turo ni Jesus. The parallel gospel accounts ay makikita rin natin ito sa Mark 4:22-23. Walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Makinig ang may pandinig. At sa Lucas 12:1-3, samantala dumaragsa ang libu-libong tao at sa sobrang dami ay nagkakatapakan na sila. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo. Ang tinutukoy ko ay ang kanilang pagkukunwari. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang mga sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay pagsisigawan sa lansangan. Kaya nang sabihin sa kanyang mga disipulo na sila ay lubang usigin dahil sa pagsunod sa kanya at sa pagpalaganap ng mabubuting balita, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo kung ano ang dapat na pananaw nila sa mga ganitong situation. At ano ang pipiliin mo? Ang pagbabanta nila, ang sakit na daranasin mo, yung pangungutya, o ang maihayag mo ang mabuting balita. Kaya paulit-ulit siya na huwag kang matakot. Simulan mo ang mga bagay na itunuturo ko sa iyo
at ang lahat na pangungusap na maihahayag mo ay magdudulot ng karunungan sa makarinig at ang lahat ng makarinig ito ay mapapatunayan totoo at katotohanan ang aking sinasabi. Ang sinasabi ng Panginoon din na do not fear, ay sinasabihan din niya ang mga apostles, you have a choice. Pwede kang matakot, pwede kang hindi matakot, pero ang sinasabi ko sa iyo, huwag kang matakot. Yun. Kaya nung sinasabi niya, do not fear, we have a choice to make. Kaya nga ang sabi nga niya, kasama ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo. Okay. Fear is a powerful motivator that drives human behavior. Sapagkat kapag tayo ay may takot, ito ay nakapagtutulak sa atin ng mga iba't ibang uri ng pagkilos o behavior. At ang fear, it motivates also people to act in a sense na kung minsan hindi maganda ang ating magiging reaction in order to avoid pain and suffering sapagkat meron tayong takot. Alam nyo, ang tao kasi naturally ayaw natin ng mga nakakatakot na mga sitwasyon. No? Ayaw natin ng sufferings, ayaw natin ng pain. So naturally, this is called self-preservation. Kaya nga itong mga apostles ay nagdadalawang isip sila. Kaya sinasabi, Lord, do not fear, sabi niya sa kanila. See? Ang totoo ay talagang mayroong talagang pag-uusik. And when Jesus Christ said, do not fear, I'm telling you, this is something real. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Meron talagang mga negative situations kayong haharapin. At alam naman natin kung paano pinatay ang mga apostles na ito. See, nang sila ay mamatay, talagang meron danger silang haharapin sa buhay nila. At ito ay hindi lang ho ba sa haka-haka. You see, ito po ay isang katotohanan, ang sabi ng ating Panginoon. Kaya binabalaan ko kayo. Ngunit, reminder para sa ating lahat, ito po ay paalala sa atin na tayo ay maging handa sa mga ganitong paghihirap o sitwasyon ng ating buhay. Meron talagang pangungutya, meron mga hindi sinasabi yung mga ibang tao. Minsan nga may kausap ako, sabi niya, paano ho ba yun? Bakit ganon? Sabi niya. Kasi naikwento rin sa akin ng isang worker, naku yan kung magkakapatid na yan. Magkakasama, umaattend sa prayer meeting pero alam nyo yung isa, kung ano-ano sinasabi dun sa isa, at yung isa, kung ano-ano rin sinasabi dun sa isa. Sabi ganyan. Tapos sabi tuloy ng isa, bakit ho ganon? Kasama mo na. Sabi niya, kapatid mo pa. Kung ano-anong pinagsasasabi, hindi naman totoo. Sabi ko, mag-pray tayo palagi. Ngayon naman yung isa ay wala dito sa Pilipinas. So, for the meantime, magkahiwalay sila. Nasa ibang bansa ngayon yung isa. Kaya lang sabi niya, ba't ho ganon? Sabi niya, hindi ba ho dapat hindi ganon? Pero talagang totoo naman, pag tayo po ay nasa paglilingkod sa ating Panginoon, meron talaga tayong mararanasang mga ganitong klaseng experiences. Yung una, sabi ng Panginoon, do not fear, because someday God will vindicate them. And then secondly, do not be afraid, do not fear, because of our paggalang at pagsamba sa ating Panginoon, the veneration of God. We don't have to fear men. You know why? Because men have no power over our souls. Yung ibang tao, maaaring gumawa sila ng mga salita na kung ano ang kanilang sinasabi na maaaring maka-apekto sa ating mga pagkilos o paggawa ng decision. Pero alam po ninyo mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, huwag niyong pansinin kung ano mga sinasabi ng mga taong yan. Alam niyo, it doesn't matter. Kasi ang mahalaga ay kung ano ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya ang sabi nga na mamili kayo. Gusto niyong pansinin yan? O gusto ninyong bigyan ng pansin, bigyan ng pagpahalagang kanilang sinasabi? Pero sa ating pag-aaral, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, do not fear men because ginagalang mo ang Diyos at sinusunod mo ang Diyos, may pagsunod ka sa Diyos, you venerate God, tingnan mo, fix your eyes on our Lord Jesus Christ. Meron talaga mga tao, iinsultuhin ka pa. Minsan nga, pag naglalakad ka dyan, dala-dala mong Biblia mo, ayan na naman si Kristo, dumadaan na naman si Kristo, may dalang libro. Alam mo, nung araw, lalo, I remember, nung nag-uumpisa tayo,
nung nagsisharing ang mga members natin, ganyan ang kanilang nararanasan. Pero salamat sa Diyos, sa panahon natin ngayon ay hindi na natin naririnig ang mga ganyang pag-uusig pagkat marami na ngayon ang mga churches na nagpapahayag ng magandang balita ng ating Panginoon. And for all you know, yung mga taong yan na hindi naman naniniwala sa Diyos o walang kaugnayan sa Diyos, alam nyo, hindi ho nila pwedeng galawin ang ating kaluluwa. And not even Satan can touch our soul. Maaring si Satanas, katulad ni Job, ay kanyang pinasakitan sa physically, si Job. Pero you know what? They cannot touch our soul. Only God can. See? Ang physical na kamatayan lamang or physical injuries ang pwedeng magawa o ang lawak ng pensalang maidudulot sa atin. Pero hindi nila magagalaw ang kaluluwa. So, ang point dito ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanging takot na dapat tanglayin natin, mga kapatid, ay ang takot sa Panginoon. Takot na masaktan natin ang damdamin ng ating Panginoon dahil sa kasalanan at dahil sa hindi pagsunod sa Kanya. Pagkat tanging ang Diyos lamang ang may kakayahan na sirain ang kaluluwa natin. You see? Ngunit ang kaaway, wala siyang kakayanan. So, ang takot ay hindi ito sindak o terror, bagkus ang sinasabi ng Panginoon, who do you fear? Dapat sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Ito ay binanggit lamang dito sa salitang ito upang maihambing ang kakayanan ng Diyos at ang kakayanan ng kaaway na si Satanas. But first and foremost ay dapat ang katakutan natin ay ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat siya ang may kakayanan to touch our souls and our spirits. Purihin ng Diyos. Okay. Okay, batiin muna natin yung mga may birthday. October 20. Happy birthday. Happy birthday, Brother Neto Dalusong, Sister Grace Villaran, Sister Virgie Cristobal, Brother Henry Pangilinan, Oh, Brother Henry. Sister Happy birthday. Tina Tixon, Brother Tom McQuire. Oh. Nasa Australia. Happy birthday sa Happy inyong birthday lahat. sa inyong lahat. God bless you all. Have a wonderful day. Sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos ngayon at magpakailanman. May you have many, many more birthdays to come. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Purihin ang Panginoon. We have a repeat new song of the week. O Panginoong Jesus, dakila ka, composed by Sister Jen Beltran. May pangamba, pero di aayaw. May bagabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka.
pero di susuko pagkat alam kong nariyan ka. Pag-alalay nawawala, o Panginoong Jesus, dakila ka. Dakila ka, o Jesus, sambahin ang pangalan mo, kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa, o Jesus, sambahin ka. Dakila ka, o Jesus, sambahin ang pangalan mo, kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa, o Jesus, sambahin ka. Dakila ka, o Jesus, sambahin ang pangalan mo, kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa, o Jesus, sambahin ka. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa, o Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka. Binabati rin natin ang happy birthday, Sister Rowena De Leon. Happy birthday, kapatid. Have a great day, a wonderful day. This is a blessed day na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Okay, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, do not fear men. Why? Why? Because they are not the ultimate judge. God is the ultimate judge. Ito ang matinding sinasabi at command ng ating Panginoon. They were not to fear men because God is the final judge. We often have a choice to fear God or man or to please man. Maaring may mga parents na gustong ipakasal ang kanilang mga anak sa mga unbeliever. Pero ano sinasabi ng ating Panginoon? Alam naman natin na mas mabuti kung marunong sa salita ng ating Panginoon. May mga bagay na minsan natetempt tayo na gawain ang mga immoral activity. Pero sino ang pipiliin mo? Yung bang kapanahunan mo ngayon o yung susunod na kapanahunan mo kapag ikaw ay nandun na sa harapan ng mag-judge sa'yo? Sino ang susundin mo? Sino ang katatakutan mo? Tanungin ang sarili kung ang nasa harapan mo na ang ating Panginoong Yesus. Tao ba o ang Diyos? Kaya kapag dumating ang panahon na humarap na tayo sa paghatol ng namumuno, ang ating Panginoong Hesus Kristo, ano ang isasagot natin?
ano ang mangyayari sa ating buhay. Kaya napaka-importante ngayon pa lang ay katakutan na natin ang ating Panginoong Diyos at hindi dapat katakutan ng tao. Sa Deuteronomy 6:4, pakinggan mo o Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. At ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong mga puso. Bakit hindi natin dapat katakutan ng mga tao? Sapagkat sinasabi nga natin the ultimate judge is ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pagsang-ayon o pagkundinang ng tao ay hindi pinal. Sa araw ng paghuhukom, hindi mabibilang ang mga opinyon ng tao. Lahat ng ginagawa natin, kasama ang ating kilos, pati na ang mga disipulo, tayong mga disipulo, ang mga kilos natin, ano ang susundin natin, ano ang mahalagang bagay na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat walang bagay na natatago na hindi maihahayag. O natatago na hindi malalaman. Walang itatago, bawat kilos natin, bawat salita, bawat iniisip, bawat layunin, bawat pagpili, lahat ito ay ilalahad sa harapan ng Panginoon. Ang lahat ay ipapaalam, walang bagay na itatago o itatago sa kanyang paningin. Ang mga disipulo ay dapat mamuhay sa paraang di sila mapapaya sa kanyang paghatol. Sa 1 John 2:28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya. At nang hindi tayo mahiya sa kanya sa araw na iyon, kung alam ninyong si Kristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat ninyong malaman na ang dapat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Fear of God is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10-12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. At sa Awit 111, talata 10, ang pagsunod at paggalang kay Yahweh, simula ng karunungan. Taong masunurin, pupurihing lubos, purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Diyos. So una, God gave 3 reasons not to fear. Una, yung vindication by God. Someday, we will be vindicated by God as we continue to do the preaching of the Word of God. Then ikalawa, it's because we venerate God, the veneration of God. Tayo ay gumagalang sa ating Panginoon. Gagawin natin na ating gawain na may paggalang at pag-ibig sa ating Panginoon. At dahil sa ang Diyos, ang siyang naglikha ng lahat ng bagay, mabuting tumingin lamang tayo sa Kanya. We fix our eyes on Jesus at hindi sa mga tao. Yan ang utos sa atin ng ating Panginoon. And pangatlo, the valuation of God. Ano ang ibig sabihin nito? We are not afraid because we are valuable to God more than the sparrows. Tayo po ay valuable sa mata ng ating Panginoon. And then, we do not fear because man has no power to stop the mission. You see, anuman ang kanilang gawin, anumang pag-uusig ang kanilang gawin, tingnan ninyo ang naganap sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya kumibo nang siya ay pinahihirapan, yung the passion of Christ. Ngunit nang siya ay mamatay, akala nila sila ay nagtagumpay. Ngunit ang nangyari, nang si Jesus ay mamatay, siya ay nabuhay na muli, umakyat sa langit, at lalong lumaganap ang pagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan. Kasi ang hindi alam ng kaaway, kala nila nanalo na sila nang mamatay si Lord sa cross, ay pwede palang mabuhay na muli ang ating Panginoon. Kaya we are so valuable, mahalaga tayo sa ating Panginoon. Makikita natin sa verses 29-31. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang 2 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila hindi nahuhulog sa lupa,
kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. So dito makita natin mga kapatid ha, God is the ultimate judge. That's why we don't fear man. See, ang Diyos ang siyang maghuhusga sa lahat pagdating ng panahon. And then the fear of God is the beginning of wisdom. Ang karunungan ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya anong kapangyarihan meron ang mga taong ito na siyang nagkukos ng pag-uusik at ang mga maling paratang sa mga manggagawa ng Diyos. So, kaya tinitiyak ng ating Panginoon sa 12 apostol na magtiwala sa Kanya. Kaya, alam niyo mga kapatid, maaring may mga hard experiences, lalo na itong mga 12 apostles ng panahon na ito. It was really very hard. Alam niyo ngayon, mas madaling mag-preach. Meron kang libro, meron kang cellphone, meron kang mga iPads, meron kang books, you have ball pens, you have notebooks, we have all the gadgets, diba? Para makatulong sa ating pagpapalaganap ng salita na Diyos. Pero noong unang panahon, sila ba ay may magandang ilaw? Sila ba ay may magandang sasakyan? Maganda ba ang mga kalye? Do they have this different electronics that we have today para maging madali ang pagpapahayag ng magandang balita ng ating Panginoon? Diba? Naglalakad lang sila. At pagkatapos, ang hirap-hirap, wala ka naman makikita ng supermarket dyan sa pagligid, sa pagdaan mo. Kaya it was really hard, very, very, very hard ang kanilang mga experiences sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. And then all the more, idadagdag mo pa, mayroong mga pag-uusig na nagaganap. So ito po ay isang reminder again para sa atin na tayo ay dapat na maging matibay. See, malakas ang loob natin sa gawain sa ating Panginoon. Hindi naman ibig sabihin ng Panginoon na hindi ka nauusigin. Pero meron pa rin, mga kapatid, nangangahulugan lamang ito na kailangan harapin natin. Kung ang ating Panginoong Hesukristo ay dumaan sa ganitong mga experiences, tayo man ay dadaan din. Ang Diyos, mahal na mahal niya ang lahat ng mga mananampalataya. Ayaw niya na sila ay mawalay sa Kanya. Kaya ang ninanais niya, ipagpatuloy ninyo ang pagpapahayag ng magandang balita ng ating Panginoon. You know, this man has no power to stop the mission. Kaya tinitiyak ng Diyos sa kanyang mga apostles na pinahahalagahan ko ang buhay niyo. I am deeply concerned with your life. Kaya nga, binabalaan ko na kayo sa mga aasahan ninyo. Pero take note, ang sabi ng Panginoon, and I shall be with you till the end of age. Tingnan nyo, sabi niya, tingnan nyo nga yung mga ibon. Di ba, pinagbibili ng 1 sentimo ang 2 maya, ang 1 sentimo, isang Romanong barya na nagkakahalaga na 10 bahagi ng 1 drachma, na nagbibigay diin sa napakaliit na halaga ng maya. So this is a small price, ha? Mura lang, maliit na halaga itong mga maya. Pero, ang sabi niya, walang mahuhulog sa kanila sa ground na hindi alam ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, kung yung mga maya nga sabi niya, di ba, pinakakain din ng ating Panginoon, pero mas mahalaga kayo kaysa sa mga maya. Kaya huwag kayong matakot. Pinaalam sa atin, again, God is reminding us, God loves every believer. Lahat ng sumusunod sa Kanya, lahat ng mga nananampalataya niya sa Kanya. Kung igalang natin ang pagpapahalagang ito sa atin ng ating Panginoon, ilagak natin ang ating pagtitiwala sa ating Diyos. At merong sinasabi si Lord Jesus, ano ba ibig sabihin nun? The very hairs of your head are numbered. May binanggit din dito. The very hair. Ang kaalaman ng Diyos tungkol sa ating Buhok. bilang ng buhok, napaka-detalyado, no? Nagulat. Ilan kaya yung bawat isa sa atin kung ilan? No? We cannot count. We no? cannot count, no? Siguro Pero alam nagulat, ng Diyos. nagulat ang mga disipulo nang sabihin ng Panginoon na ultimo ang Buhok. bilang ng iyong buhok ay alam niya. So, napakadidalye. Ano pa ang maaasahan mo kundi pagkatiwalaan, mahalin ang Diyos at pag-ukulan ng dakilang
pagsamba at pagkilos sa ikawawalhati ng kanyang pangalan. And of course, ang napakalaking bagay ay huwag matakot at i-spread the word of God to all peoples. Ang ibig sabihin din nito ay, alam ng Diyos, ang lahat ng nagaganap sa buong mundo, sa bawat lugar, sa lahat ng oras, kahit saan, alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari. At nagmamalasakit ang Diyos. Maaring merong mga wars, merong mga malalaking problema sa iba't ibang mga bansa, yung ibang problema na maliit at ngayon doon sa Ukraine, sa Israel, di ba yung ganyan, merong alam din ng Diyos yun. All we have to do is pray. Tayo po, manalangin po tayo sa ating Panginoon. Alam niya ang kanyang ginagawa at alam niya ang lahat ng ito na nagaganap. Kasi pag sinabi mong alam ng Diyos ang bilang ng iyong buhok, ibig sabihin, He's very detailed. Ang kanyang knowledge is very detailed. Whatever is happening all over the world, ibig sabihin, alam ito ng Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Ang tanging dapat natin katakutan ay ang ating Panginoong Diyos na mayroong paggalang sa Kanya. Takot na huwag natin saktan ang puso ng ating Panginoon. Huwag na matakot tayo na hindi tayo sumusunod sa Kanya. Sundunin natin siya. Mahalin natin ang ating Panginoon. Di ba sinasabi natin pa, He is the ultimate judge. Yes, yes, yes. There may be negative situations along there. There may be people who are saying bad things. Diba? Sila yung nagbubulong-bulungan kung ano mga sinasabi at meron silang mga ginagawang hindi makabubuti at makasisira. But then the Lord Himself has said, sinabi nga ng Haring David, no? Di ba? Lord, ano ba? Kailan pa itong paghihirap ko? Kailan mo ba igagawad ang judgment mo sa mga taong to? But the Lord said, alam ko ang lahat ng nangyayari and vengeance is mine. So ilagak natin ang lahat ng bagay na ito sa kamay ng ating Panginoon, sa kanyang puso. After all, God cares for us. He will make the final judgment after all this time. Mabuting tayo po ay manalangin, sumunod at tupdin ang kanyang mga tinuturo at ang kanyang mga inuutos sa ating lahat. Now, idadagdag ko dito yung verses 32 to 33, bagamat ito po ay tatalakayin din natin next week. Sabi dito, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanling ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking ama sa langit. So those who declare publicly that they belong to me, I will do the same for them before my Father in heaven. But those who reject me publicly, I will reject before my Father in heaven. So here makikita natin mga kapatid, kung ang mga apostles ay matatakot at mapipigilan sa pagpapahayag ng magandang balita ng Diyos. No, we have to declare the Word of God publicly. Kung tayo po ay mahihiya at tayo ay matatakot, look at the words of our Lord Jesus Christ. Kung ikahihiya mo ako at ikaw ay matatakot, ano ang gagawin ng Panginoon? Ikahihiya din kita sa harapan ng aking Ama. Kaya ito ay isang great encouragement na ang tanging nating dapat katakutan, who do we fear? It's our God. Huwag natin saktan ang kanyang puso. Mahalin natin siya. Ibigin natin siya. Tupdin ang kanyang mga banal na salita. Kaya ngayong pag-aaral natin sa Psalm 119, oh my God, sundan po ninyo mga kapatid, it's so beautiful. So makikita mo, umpisahan mo ang pagbasa mula sa verse 1 hanggang sa katapusan. Makikita mo kung gaano kamahal ni Haring David ang banal na salita ng ating Panginoon. So huwag tayong matakot na ihayag ang magandang balita. After all, it is God's power to save all of us, those who believe. So sinabi ng Panginoon, darating ang pag-uusig, ngunit kasama ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo. Purihin ang ating Panginoon. Closing prayer tayo, Pastor. Thank you, Lord. The Lord is good. His love is eternal. He answers our prayers, and He sets us free from the bondage of sin, and His faithfulness remains forever. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na muli nangusap ka sa bawat isa sa amin na dapat kaming walang takot sa tao, mandi takot sa iyo. Tulad ng fear is a great motivator, but ito'y nagbibigay ng wisdom sa amin. And of course, love is also a great motivator na maihayag namin ng buong pagmamahalang yung banal na palasalita sa mga taong hindi pa nakaririnig ito. Pagpalain mo po ang aking mga co-workers
bigyan sila ng kalakasan, at bigyan ng tulong, spiritual at physical, sapagkat ang lahat ng bagay na mabuti ay nanggagaling sa iyo. Wala po kami magagawa kundi umasa sa kagandahang loob na pinagkakaloob mo sa amin, sa pagkakapili mo sa amin upang mensahero ng Ebanghelyo. And this is all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Sumaatin ang pagpapala ng Diyos ngayon at magpakailanman. Good morning everyone. God bless. And God bless you. 2 Timothy 2:2.